Hi guys, this is Yang and I'm back with another video, but this time this is not about airdrop tutorial. We will talk about buying and selling GCash account. Kasi 'di ba sa panahon natin ngayon, uso na ang social media. Karamihan sa atin may mga social media accounts, may mga Facebook. Karamihan sa atin may GCash account. So, yun ang punto natin ngayon. Nakita ko kasi dito sa Facebook, ang dami naghahanap ng GCash account. Marami ang gustong bumili ng GCash account for the amount of 1,000 to 2,500 depende kung nasa level, kung anong level nyo nasa GCash account nyo, kung level 1 or 100,000 yung limit or 500,000 yung limit. Pero hindi lang naman yung mga buyer ang nagpo-post. Marami din ako nakitang seller na sila mismo ang nagpo-post na selling GCash account, 100,000 limit. Yung iba nga nagbebenta pa sa halagang 500 pesos, ganon. Ang dami. Kung ikaw ay isa sa mga taong to na nagbebenta ng GCash account, wag nyo na pong ituloy. Bakit? Marami pong dangers. Napakadelikado magbenta ng GCash account. Do you know why? Kasi hindi lang naman basta-basta GCash account ang ibebenta nyo. You are selling your personal information as well. Bakit? Andun kasi yung real name nyo, 'di ba? Hindi naman kayo makakagawa ng GCash account, verified GCash account kung hindi totoong pangalan nyo ang nandoon sa account. Andun yung personal information nyo, yung address, yung valid ID ninyo nasa account. Tapos ibebenta nyo ng halagang 500 pesos, 1,000, 2,500. Eto guys, sasabihin ko sa inyo, even si Manila Bulletin nag-post or may article siya, why selling your GCash account on social media is very dangerous. Kasi guys, yung mga tao sa social media hindi nyo kilala. Hindi nyo alam na yung nakatransact nyo pala is scammer, 'di ba? Scammer. Ito kasi they have listed yan, reasons bakit napakadelikado magbenta ng account. Dito, these accounts might be used in scams and money laundering. Ayan guys, alam nyo, kasi sa Facebook, ang sinasabi nilang reason na bumibili sila, gagamitin nila sa casino. Pero ang totoo niyan, yung iba, karamihan, gagamitin nila sa pang-scam. Siyempre kapag naka-scam sila, gamit yung account mo, sino ngayon ang sisisihin, di ba ikaw? Kasi pangalan mo o address or ID mo ang nandoon sa GCash account. So, maaari kang madawit. Imbis na nagbenta ka lang ng 500, mas maano ka doon, parang magiging part ka ng illegal activities or money laundering. Paano kung kaso or nag-file ng case yung na-scam or yung victims? Hindi nila matitrace kung sino talaga yung nakatransact nila, kundi ituturo nila kung sino yung nakapangalan sa account na nasendan nila ng scammed money, 'di ba? At hindi lang yun na, 'di ba sa GCash account or sabi natin PayMaya, may mga loan doon, may G-loan, may G-credit. Paano kung yung bumili ng account mo, nakita na yung account mo is qualified or eligible na mag-loan? At paano kung i-loan nila yon? Siyempre scammer, 'di ba? Ilo-loan nila yon, gagamitin nila yung pera, hindi na nila babayaran. Oh, ano ngayon? Ikaw yung hahabulin ni GCash. Ikaw yung sisingilin ni GCash kahit wala ka namang utang. Kasi nga, personal information mo yung nandoon sa GCash account. Yan guys. So, pwede ka. 'Di ba sa GCash, ang laki din ng loan, 'di ba? Yung G-loan yata hanggang magkano, nasa 100 plus, 100,000 plus. Paano kung um, sabihin natin, nakita nila first loan is 1,000, ganun. And then, paano kung binayaran nila yon hanggang pinataas nila yung limit mo hanggang umabot na nga ng over 100,000, and then after 100, pagka loan nila, hindi na nila babayaran, 'di ba?
ikaw ang sisingilin ni GCash doon sa loan na yon kasi nga personal information mo yung nandoon sa account. Grabe, hindi, ewan ko lang pero siguro yung mga mahilig magbenta ng GCash account nila, yun talaga yung walang-wala na. Pero sana naman isipin yung mabuti kung ano yung magiging consequences ng pagbenta. Kasi you are selling nga yung personal information nyo, napakadelikado, identity theft ito. At hindi lang siya basta-basta account na kakagawa ka ulit, benta mo ulit, 'di ba? Kasi ngayon si GCash napaka-strict na when it comes to verifying or creating your GCash account. Kasi 'di ba dati nung nag-verify nga ako ng account ko, TIN ID yung gamit. Pero right now sa GCash app, pag sinubukan nyo mag-verify, wala na dun yung mga minor na ID. Yung hinahanap na nila is mga primary ID, so strict na sila doon. Kasi yung ibang hindi, yung mga ID na hindi kasi primary, pwedeng i-fake yon. Marami din kasi nagbebenta ng mga fake IDs, 'di ba? Fini-fake nila yung mga IDs, yung mga primary passport, driver's license, di naman na-fake yun, 'di ba? Yun. At yan, isa pa sa dahilan, stricto na sila kasi kung mapapansin nyo guys, halimbawa may dual account kayo sa GCash na verified, hindi iisa lang, hindi nyo na mabubuksan yung dalawa, isang account na lang yung mabubuksan nyo. Ewan ko na kung na-try nyo na to, pero in my case kasi I have two GCash account. Yung isa kasi nawala yung number. So, nawala yung number niya, hindi ko na siya mabuksan. At din sinubukan kong i-open yung isa ko pang account doon sa app. Ngayon, hindi na siya nabubuksan, hindi na siya nagagamit. Kasi nga, kailangan ko munang i-delete yung isa para mabuksan ko yung old. Ang problema nga nawala yung number. Ayun guys, napaka-strict tuloy ni GCash ngayon. Sobra. Kaya lagi niyong tandaan, wag na wag po kayong magbenta ng account. Lalo na sa Facebook. Hindi niyo po kilala yung mga tao doon kasi mga dami accounts, di naman talaga totoo yung account nila na Facebook, 'di ba? Ayun lang guys, so um make sure na at remember na lang yung mga consequences na pwedeng mangyari sa inyo kapag nagbenta kayo ng account at yun lang naman. I hope na may natutunan kayo ngayong araw and then if you guys want more if you want more sideline or side hustle like that, kung mahilig kayo mag part-time, kumita ng libreng pera online, you can follow this account, subscribe sa channel na to kasi I always post free crypto airdrops with step-by-step tutorial lalo sa mga beginners sa crypto na wala pang idea or alam sa crypto airdrops. Thank you so much guys for watching. Bye-bye.